Hello Kafdan fans! Alden parating ipagtatanggol si attorney, si Tisay mga kasembreros. Tapos titira ba sila sa kanilang biyanan kapag sila ay nag-asawa? Ang lalalim na ng ating mga IT. Tapos umuwi na daw si Ma'am Kath galing sa Amerika na nagkaroon na siya ng short na vacation mga kasembreros. So yan ang ating mga main items. Pero unahin ko muna ang ating updates of course, no? Ang Ribisco Crackers ni Alden kagabi ay nag-post or 2 hours ago mga kasembreros ay nag-post din ng kanilang New Year na greeting mga kasembreros. 2 hours ago, sabi dito, simulan ng magpasobra this 2026. Bagong taon, bagong baon habit, mag-ready araw-araw ng Ribisco Crackers para may pasobrang laki, dami at sarap na kang baon sa bawat umaga. So hashtag Ribisco Crackers. So tapos picture of course ni Soiti na nakapula pa sobrang baon sa bagong taon mga kasembreros. So siya isa sa mga main brand endorsers mga kasembreros ng Ribisco Crackers. Tapos yung kanyang tawag dito, Hungry Pita ay meron palang pasabog-sabog no kagabi sa Happy New Year mga kasembreros. So parang may fireworks kunyari. Tapos Happy New Year no from the Hungry Pita ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. Tapos next item natin, medyo nakakainis to. Si Rowena Morales, Aldab pa rin 2025 attendance. Tapos meron pa siya dun sa isa, Aldab pa rin 2026. Ay naku po. Medyo nakakatawa na medyo ano no. Hindi ko lang po pa hanggang kailan tayo mamumuhay no sa ganoong mindset, pero yaan na natin. So attendance ano pa rin daw, Aldab pa rin daw ngayong 2026 mga kasembreros. Tapos 57 minutes ago, si Pat Kauna no na of course personal designer ng bahay niya Sir Alden ay bumati rin po no ng Happy New Year mga kasembreros. So si Pat Kauna na sikat na house or interior designer mga kasembreros no, ang kliyente ni Alden at saka si Alden naman yung kliyente din ni Pat mga kasembreros. Tapos next item natin, so ito na nga isa sa mga main items natin mga kasembreros. 3 oras na nakalipas by Mars Typical mga kasembreros. Nakakagulat at nakakaantig ang mga kaganapan sa pag-uwi ni Catherine mula sa kanyang mabilis na bakasyon sa US kasama si Alden Richards. Habang si Alden ay nanatili sa Amerika para sa kanyang pamilya, sinalubong naman ng mainit na yakap ni Mami Min, ang Asia's phenomenal superstar sa airport. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanilang pagpapakasal ay lalong umingay dahil sa mga bitiw na salita sa nakaraang interview. Totoo nga bang may malaking sorpresa naghihintay sa atin sa 2026? Alamin ang katotohanan sa likod ng mga kumakalat na balita. So ito mga kasembreros ay hindi po totoo no. Kasi nga kagabi ay umattend si Ma'am Catherine ng Anne Mary na block screening din po sa sinihan mga kasembreros, gaya po ng nasabi natin sa pinakaunang item natin ngayong January 1, 2026. So kung hindi nyo pa napapanood yun ay panoorin nyo po no, sa ating channel, so scroll nyo lang po. Yun po yung pinakauna ngayong 2026 natin. So yun, of course no, hindi naman importante na nagkasama sila or spotted sila or pumunta ba si Catherine sa US. It's not really necessary na ganoon ang nangyayari mga customers or nangyari. Ang mahalaga ay they are still in communication kahit na nasa kani-kaniyang pamilya sila mga customers or kahit na gumagawa sila ng mga individual nilang mga projects at activities araw-araw. So yun no, talagang 2026 abangan natin yung mga teleserye ng Catherine, although separate sila mga kasembreros. Ang mahalaga ay they're both happy no. Kasi kahit na kahit na masaya tayo, kung hindi naman sila masaya kasi nga they are being bashed or pressured mga kasembreros, ay unfair naman yun sa part nila. Tapos ito 8 hours ago may paalala no from the archives. Catherine Bernardo share the financial lessons she learned from her mom. Min Bernardo emphasizing the importance of saving, spending in moderation, and not getting carried away by income.
The actress said balancing expenses and planning ahead are key, especially since financial situations can always change. So tama no, dapat ma-learn ito ng mga tao. Posted ito ng pep.ph mga kasembreros. Although hindi ko na-recall kung saan ito sinabi, pero sa mga interviews niya, pero very clear at malinaw ang gustong sabihin dito ni Kath na kung siya nga nagtitipid, kung siya nga may strategy paano mag-spend ng wise at saka magtipid mga kasi how much more yung mga taong walang-wala din sa buhay, walang-wala talaga sa buhay. And take note, bilyonarya na ito. So yung nanay, no, talaga yung nanay, yung tatay, kapag sila talaga yung nanguna at saka pinalaki nila na maayos sa mga anak nila. Tingnan natin, di ba? Nakita natin yung Bernardo family, yung Fulkerson family. Talagang sila ay mga good examples na yung pagpapalaki ng nanay at tatay sa mga anak, nagre-reflect yun tsaka paglaki nila mga kasembreros. That is why it's really necessary na talagang sa mga magulang ay palakahin nila yung kanilang mga anak ng maayos, may pag-ibig at tamang disiplina. So yun, pinaka-effective nga sa lahat ang salita ng Panginoon mga kasembreros na punong-puno ng pag-ibig, no? So yun po mga kasembreros, ang galing. So lalo na ngayon at 2026 na, dapat meron na tayong malinaw na ano ba yung ating pinagkagastuhan, tama ba ito, baka puro ka lang gusto pero hindi mo naman kailangan, gastos ka pa ng gastos mga kasembreros. So yun po, no? Dapat isipin natin kung kailangan ba natin ito or gusto lang natin. So kaya ba ng budget natin o hindi, no? So ganun siya mga kasembreros. Tapos ito, pinagtanggol, no, 20 hours ago. Grabing mukha yan. Masyadong anghel para saktan lang at i-bash. So parang pinuri niya si Catherine dito sa face card niya, attorney, mga kasembreros, no, Kathniel Diaries. Pero si Kath na lang yung kanyang fini-feature, no, kasi nga ay may Carla Estrada na si Daniel, mga kasembreros. Tapos, next item natin, ito, 7 hours ago, ilang oras lang ay 2026 na. So, parang greeting ito ng Chard Fulkerson na fan page na si Alden daw ay bumabati, no, ng 2026. Sana maging masagana ang buhay nating lahat ngayong 2026. Samahan natin yan ng dasal. Tama, no? At saka pagbibiblia mga kasunod. Happy New Year, everyone. Hello, 2026. Tapos picture ni Alden dito, nakadilaw siya. But if I'm not mistaken, ang picture itself ay throwback, no? Kasi nga ay nasa Amerika si Alden, mga kasembreros. And mostly, black, white, gray, yung suot ni Alden doon sa Amerika, mga kasembreros. So, yun po. Pero yun nga, no? Merry Christmas, Happy New Year, no? Sa bawat isa, mga kasembreros. Tapos, ito na nga isa sa mga main items natin, mga kasembreros. So, kahapon posted ito mga kasembreros. Can we talk about how humbling it is to live with in-laws? So yung pagtira, no, ng Kath din sa kanilang mga in-laws. Palagay ko hindi kasi di ba may dito, may bahay ng sarili na pinapagawa si Alden na masisilayan na natin ngayong 2026, mga kasembreros. So may sarili ng mansion si Alden, mga kasembreros, na pwede na magbisita anytime si attorney. So si attorney, mga kasembreros. So sabi niya dito ni Main in Alden updates, no privacy, no personal space interrupted, adult time, no meals in silence, random noises at all times of day, constant overstimulation. Masyadong malalim itong pinapost ni Main in Alden updates sa kanyang Facebook. Minsan parang parang nagiging poetic, no, something like that. Parang isang makata, mga kasembreros. Hindi ko alam kung tumutukoy kasi yung mga pictures niya, of course, kay Ma'am Kath at saka kay Alden, mga kasembreros. Pero minsan parang gusto niya rin tukuyin yung kanyang sarili. May in-laws ba siya? Or parang kung nagkukwento siya tungkol sa kanyang situation, tapos nire-relate niya at saka pinopost ng pictures ng Kath din. So parang ganun yung dating sa akin ba? Sabi ko, tinutukoy ba ito sa kanya or sa Kath din? Sa Kath din, mga kasembreros, kasi unang-una, no, wala pa namang in-laws at saka hindi pa naman declared ang Kath din na mag-asawa. Tapos yun yung pinapost niya, mga kasembreros. Yung main item natin dito na ipagtatanggol palagi ni Alden si Catherine, mga kasembreros, ay 11 hours ago posted din ng Main in Alden updates. Palagi mo ipagtanggol ang partner mo, no, sabing ganun dito sa caption niya. Tapos
Sabi sa caption ay yun po mga kasus, tapos picture ng Kathleen nung kinasal na sila sa tao dito sa Hello Love Again nga mga kasambreros. So sobrang saya ni na attorney at saka ni client dito, with full smile mga kasambreros. So pero yun, as I'm always saying, parang makata, no? Sometimes referring sa Kathleen, sometimes referring siguro sa kanyang situation, pero yung mga pictures niya ay sa kanya, sa Kathleen mga kasambreros. So pero yun, nagpapasalamat rin tayo kasi todo suporta itong Main and Alden updates sa Facebook page mga kasambreros. Tapos yung Macdo Binyan Highway ay nagpost pala, no, hindi ko nabasa itong caption kanina. 1 hour ago, welcoming the new year with grateful hearts and happy smiles from all of us at McDonald's Binyan Highway. Thank you for being part of our journey. Here's to more shared moments, good food, and new beginnings this year. Ito ba yung pinakauna? Kasi inisip ko Santa Rosa na McDo yung pinakauna, no? Yes, kasi 5 years, 7 years, parang mag 7 years na yata yun or 6 years yung McDo Binyan or yung Santa Rosa Laguna na ano. But correct me if I'm wrong ha, kung nauna yung Santa Rosa, pangalawa itong sa McDo Binyan na pinatayo. Tapos, next item natin mga kasambreros, ito, parang ano, kinumpara, hindi naman kinumpara ng pep.ph, 9 hours ago, 9 na oras ang nakalilipas. Tinagalog ko lang mga kasambreros, no? Pinost niya dito yung ano, yung magiging 30 ngayong 2026 mga kasambreros. Kasi di ba si Kathleen magte-30, si Sanya Lopez at saka si Kyla Estrada. So tatlo sila, no, parang ni-relate lang kasi nga pareho silang sikat, no, mga ito ngayon mga kasambreros na mga artista. Turning 30 is a milestone, and in 2026 several Filipino celebrities are stepping into this exciting chapter. Here's a look at the Filipino celebrities entering their trentahin era in 2026. So yun siya, no, grabe. Si Ma'am Catherine, si Sanya, si Kyla Estrada mga kasambreros. So hayaan mo na yung mga edad lang naman yan mga kasambreros eh. Yung mga mukha nila parang ano pa din, parang mga nasa 20s pa rin mga kasambreros. Kasi nga full, lalo na si Ma'am Catherine, no, talagang full glowing, full blooming. Si Attorney Alagang Tisoy mga kasambreros. So yun po. Ngayon ko lang din nalaman si Sanya Lopez pala ay magte-30 na rin kasi August 6, 1996 ang kanyang birthday, no? So yun po. Pero yun, ito po ay FYI lamang, no, ng pep.ph mga kasambreros sa mga edad na magte-turn into 30 ngayong 2026 mga. Ang bilis ng panahon, no? Talagang, pero sila ay nakita natin mga ano pa rin, mga single pa rin mga kasambreros. Si Sanya, of course, sana magkatuluyan sila ni Mayor Mark Alcala. Tapos si Kyla naman magkatuluyan sila ni Daniel Padilla para yung Kathleen ay safe na mga kasambreros, no? Kathleen lang sa Calambis 2026 at sa mga susunod pang taon mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? Sana po ipangin po natin ang Word of God. Kamusta ang ating New Year so far? Yung iba naglasing na naman kayo kagabi. Nagpuyat na naman kayo dahil sa New Year. Okay lang yung nagpuyat, pero yung naglasing, sinasabi natin sa Word of God yan. talagang nagsermo na si Tatay Kasombrero. Pero joke lang po mga joke na may laman. Yun po isang pinagpalang araw po, no, sa bawat isa mga kasambreros, and sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon na related po sa bagong taon. Medyo nakakatawa yung ating at medyo nakakaaliw itong ating Word of God mga kasambreros, pero kapupulutan natin of course, no, at kapupulutan natin ng aral mula sa ating Panginoon. So ang title kasi natin ay Huwag Kang Magpapauto or Huwag Kang Magpapauto. Bakit kaya? Proverbs chapter 2 verses 16 through 20. Medyo mahaba ito mga kasambreros. To deliver you from the immoral woman, from the seductress who flatters with her words. So ito pala yun, no? Pang-uto, no? Yung mga words mga kasambreros. Who forsakes the companion of her youth and forgets the covenant of her God. Grabe. For her house leads down to death and her paths to the dead. None who go to her return, nor do they regain the paths of life.
so you may walk in the way of goodness and keep to the paths of righteousness. So ito mga kasembreros, marami ito ngayon. May mga subscribers tayo ng Kath din. For example, na maraming may isang subscriber tayo dito, no, si Tita Film. Talagang may iba na nagchat-chat daw sa kanya na supporter daw ng Kath din or ni Sir Alden, tapos nang hihingi ng pera. So wag po kayo magpapauto mga kasembreros at wag po tayo magpapascam. So uso yan ngayon mga kasembreros. So wag nating gamitin ang pangalan ng ibang tao, no, especially ng ating mga hinahangaan, para lang mamuwersa, no, ng ibang tao at saka humingi ng kuha pa ng pera mga kasembreros. Kung magbibigay, nabukal sa loob, pero kapag pinapuwersa na ay ibang usapan na po yun mga kasembreros. So sa ating buhay, minsan yung baby, no, kailangan pa ng pang-uto-uto mga kasembreros. So magsisimula tayo sa mababaw, no, at saka enjoying na pang-uto mga kasembreros. Minsan alam mo, ang ganda-ganda mo. Tapos hindi naman pala sa back ng kanyang mind ay hindi pala. Ang pogi mo ngayon, no, para pahingi naman ako ng pakisuyo naman ng gano'n. So parang uutuin mo yung kaibigan mo o yung pamilya mo. Sa yung mga ganong tipo na pinupuri mo sila, for example, at saka gagawa ka na or hihingi ka ng favor sa kanila. So okay lang yun sa ating tahanan mga customers or sa mga taong malalapit sa atin. Pero dito, ibang usapan ito kasi mga flattering words, no, sa isang immoral na babae. Ibig sabihin ay masamang babae or masamang tao mga customers. Ang immoral na babae may represent yung mga temptation sa buhay natin. Hindi lamang siya babaeng bayaran, for example, or babaeng mababa ang lipad. Hindi lamang siya, no. Si Haring Solomon dito ay inherent tulad niya, no. He compared the seductress or immoral woman na nang-uuto para madali or makuha niya yung kanyang gusto mga kasembreros. And of course, kapag nakuha ng isang babae, for example, may asawa na yung kanyang yung kanyang tinitempt or tinutukso mga kasembreros, tapos napadala naman yung taong may asawa na. So magkakaroon ngayon ng gulo because may asawa na nga yung kanyang tinutukso. And more than that, no, kasi kahit na walang asawa, for example, yung tinukso ng babaeng bayaran, tapos nag-commit ng sexual immorality or sexual intercourse mga customers, tapos hindi naman nagpapakasal. So still, no, kasamaan din yun or masama din yun mga customers at hindi pleasing sa harapan ng Panginoon. So ang pagtatalik ay biyaya, no, gift po yan mga customers ng Panginoon sa mga mag-asawang ikinasal na. Kapag ang mag-partner ay hindi po ikinasal and they do sexual intercourse or sexual activity mga customers, ay hindi po yun kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So biyaya siya kapag mag-asawa na at saka kinasal mga customers sa simbahan, mag-asawa. Kapag hindi ay hindi po kasalanan po iyon mga kasembreros. So ito, sinasabi dito ni Apostol or ni Haring Solomon mga kasembreros na anything na na-influensyahan or anyone na na-influensyahan or nagpadala sa seductress na or babaeng bayaran mga kasembreros ay may consequences. Okay? At kailangan natin ng wisdom dito mga kasembreros, kasi isipin mo may mga tao na pumapatol sa mga gantong uri ng hindi natin sila dinadown, no? Yung activity na ginagawa nila, yun yung masama mga kasus, bata hindi natin sila hinuhusgahan. Okay? Na mga kasi iba talaga ginawa lang trabaho, nagbebenta sila ng laman para mabuhay mga kasembreros. So and actually hindi lang babae, no? May mga lalaki rin mga kasembreros na nagbebenta ng laman para sa kanilang ikinabubuhay mga kasembreros, which is definitely hindi siya pleasing sa harapan ng Panginoon, kahit sabihin pa natin na yun yung kanilang bread and butter, no, yun yung kanilang source of income mga kasembreros. So para kang nagpakain sa pamilya mo na galing sa nakaw or galing sa masama mga kasembreros. Kasi choice naman talaga ng tao, no? Kapag choice mo na ito yung trabaho mo, yan yung magiging trabaho mo. Kung choice na ito yung gusto mong trabaho, so marangal na trabaho, kasi marami namang trabaho mga kasembreros. It's just a matter of choosing. It's just a matter of choice mga kasembreros. Kung talagang ginusto mo yan, na ganyan yung trabaho mo, so yan talaga yung trabaho mo. Ang dami po sang katutak na mga mararangal na trabaho sa buong mundo.
yung nag-aantay kapag tayo po ay naghahanap mga kasombreros. So the caution against immoral influences emphasizes the importance of seeking wisdom in Proverbs 2, verses 16 through 20 mga kasombreros, particularly exemplified by the mention of the adulterous woman. So yung sa ibang version kasi, adulterous woman. So ito yung mga immoral woman mga kasombreros, no? Yung na-mention nga natin na mga babaeng mababa ang lipad mga kasos, who forsakes the partner of her youth and forgets the covenant of her God. So this passage serves as a stark reminder of the temptations and distractions that can lead one astray from the path of righteousness and understanding. So maaring sa mga sa mga estudyante, inuna nila yung kanilang paglalandi. Sorry po sa term mga kasos, inuna nila yung kanilang hanap ng jowa, tapos nagkaroon sila ng intercourse, tapos nabuntis, So imbes na makagraduate ay hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. So repeat the process of kahirapan mga kasombreros, kasi nga mahirap makapaghanap ng trabaho yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Imagine natin, nahihirapan nga yung mga graduate ng 4-year courses, ng mga bachelor degrees na makapaghanap ng trabaho. How much more yung mga hindi nakapagtapos ng trabaho mga kasombreros. So yun lang yung isipin natin na sa mga susunod na mga taon, let's say 5 years, 10 years from now mga kasombreros. Kaya yung ini-inject talaga namin sa mga pamangkin ko ngayon, mag-aral kayo na makapagtapos ng kolehiyo, kasi sa susunod baka laptops, computers, gadgets at saka vlogging na, yung magiging source ng isa sa mga main source na trabaho, mga main sources or main jobs sa mga kasombreros. Kasi kung hindi ka marunong humawak ng laptop, hindi ka marunong humawak ng computer, so tapos yun yung karaniwang kukuhain na trabaho, kasi nga sa vlogging kailangan talaga marunong ka ng laptop, so kapag hindi ka marunong, although natututunan naman yan mga kasombreros, pero iba pa rin yung nakapagtapos ka ng pag-aaral na kunwari pwede ka sa opisina, pwede ka sa government, pwede ka sa private na mga companies. So iba talaga, and yun yung ating kasabihan sa Pilipino, na yung edukasyon ay mag-ahon sa atin sa kahirapan. Hindi man bonggang-bonggang kayamanan ang may dudulot na edukasyon, pero yun ay at least mababawasan yung kahirapan na ginadanas ng iyong pamilya mga kasombreros. So Proverbs stresses the significance of staying true to one's values and beliefs, underscoring the need to actively choose the company we keep and the influences we allow into our lives. So yun, yung sino yung sinasamahan natin. Napakahalaga din nun mga kasos. May nakita akong video sa Facebook. So grabe, parang hindi ko siya mapanood mga kasos. Sobrang grabe. Yung mga kaibigan niya, puro mga babae sila. Siguro mga nasa 19, 16 years old na mga magtutropa sila, Tapos yung isang babae, parang pinagtulungan, na bugbugin ng mga kasama niyang babae, mga kasos, mga kaibigan niyang babae. Tapos hinahayaan lang. Wala namang nakalagay doon na kwento kasi. Pero yun, binubugbog yung isang babae, tapos tinitingnan lang ng mga kasamahan niyang babae sa loob ng bahay mismo. So syempre talagang nasasaktan yung isang yung binubugbog mga kasamas, tapos susuntok-suntok, sampa-sampa. So parang sinasabi ng iba na kailangan talaga yung mga anak natin sa loob ng tahanan disiplinahin, and palaki natin sila na mahalin nila yung tahanan, kasi yung tahanan nila, kapag masaya sila doon, hindi sila maghahanap ng mga tropa na mga ganggang, mga fraternity, or mga bad influences na mga kaibigan. So yung grupo ba na hindi kayo papahamak, mga kasombreros, especially mga tao or mga kaibigan na palasimba or mga Christian mga kasombreros. Through these verses, readers are encouraged to reflect on the choices they make and the paths they follow. So yung mga desisyon din sa buhay, kailangan maging wise din tayo mga kasombreros, kasi kapag mali yung mga tao, mali yung mga group of people, yung mga kaibigan natin na mapili, ay baka ikakapahamak natin mga kasos, imbis na ikakalago. What kind of company do we surround ourselves with? Are we actively seeking wisdom and understanding to guide our decisions? We are better equipped to navigate life's challenges with integrity and purpose by embracing the principles of righteousness and avoiding destructive influences. So, it really matters kung sino yung kasama natin sa ating mga vacant time, or sino yung ginagawa natin kaibigan, yung mga choices of friends natin ay napakahalaga mga kasombreros, kasi sila yung
tagahubog din no? Kung anong uri ng kaibigan meron ka, ay masasabi rin natin na ganun ka, no? Kasi kung mababait yung mga kaibigan mo, so ikaw magiging mabait ka rin. So yung mga kaibigan mo addict, no? Magiging addict ka rin. Kung yung mga kaibigan mo ay mga nagka-cutting classes, so malamang sa lamang ay i-guide ka nila para mag-cutting classes, mga customers. Kung yung mga kaibigan mo ay mga palasimba, so aakayin ka nila, mga customers, sa simbahan. So kung ang mga kaibigan mo ay mga Christian, no, yung mga may takot sa Panginoon, which is the best group among the society, mga customers, no, mga kaibigan na ganoon, ay aakayin ka nila patungo sa relationship kay Lord, mga kasembreros. So kung ako sa inyo, maghanap kayo ng mga Christian na mga kaibigan, no, yung talagang devoted sa Panginoon, mga kasembreros. Not just sa religion, pero devoted sa Panginoon, mga kasembreros. Yung mga addict sa Biblia. So ganun, mga kasembreros. Hindi addict sa mga bisyo, kundi addict sa Biblia. Kung magkaroon man sila ng bisyo sa Biblia, mga kasembreros, ang pinaka mainam at pinakamabuti sa lahat. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Kamusta ang ating New Year so far? Okay lang ba yung ating New Year, mga kasembreros, mga katinatics? So, nawa po pagpalain po tayo ng pag-ibig, panampalataya, pag-asa at wisdom, no, na hindi tayo magpapauto, mga kasembreros, sa mga influences sa paligid natin. In Jesus' mighty name we pray, the source of wisdom. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po, ha? See you sa next segment.